Aminado ang lokal na pamahalaan ng Taytay Rizal na killer junction nga ang pinangyarihan ng malagim na aksidente kanina. Ilang sakuna na rin kasi ang naitala roon na kinasangkutan din ng mga malalaking truck. Live mula sa Taytay Rizal may report si Mariz Umali. Mariz? Araw na maituturing itong Jessica, killer slope ng araw na maituturing itong Tikling o kay Tikling Junction dito sa Taytay Rizal. Ayon na rin mismo yan sa lokal na pamahalaan ng Taytay Rizal dahil nga sa dinami-dami na raw ng mga aksidenteng naganap dito na bumawi sa napakarami ng mga inosenteng buhay. July 2006 nawala ng preno ang isang truck na semento. Inararaw nito ang mga nakatigil na sasakyan bago ang intersection sa kay Tikling. Dito rin sa Barangay Dolores, Taytay Rizal. 2 patay habang 7 ang naitalang sugatan. January 2007, pagkawala rin ng preno ang naging dahilan para maaksidente ang isang 10-wheeler truck pababa ng Cabrera Road sa parehong lugar. Nabangga nito ang isang dump truck at isa pang 10-wheeler. 3 patay habang 2 pa ang nasugatan. Isa pang truck na may kargang semento ang naaksidente rin sa lugar. Tinumbok ang isang seminaryo buwan naman na Oktubre 2007. Dead on the spot ang isang pahinante nito habang sugatan naman ang isa pang pahinante at ang driver na tumalon mula sa sasakyan. April 2008 naman ang araruhin ng isang dump truck ang 11 sasakyan maging ang mga concrete barrier sa bahagi ng Cabrera Road sa Barangay Dolores, Taytay Rizal pa rin. 3 ang nasawi. Mismo ang lokal na pamahalaan ng Taytay Rizal aminadong delikado ang istruktura ng kalsada kung pagbabasehan ang dami na ng matitinding aksidenteng naganap dito. Matarik daw kasi ang humigit kumulang 3 kilometrong pababang kalsada mula sa itaas na bahagi ng Cabrera Road ng Barangay Dolores papunta sa Tikling Junction. Maging ang isang kalsada mula Antipolo na tumutumbok sa Tikling Junction ay pababa o pahilig din. Kapag ang isang vehicle ay nawala ng preno, wala na talagang option kung hindi ibangga sa bahay o kaya sa poste o kaya dumire-diretso siya dun sa baba. Ang problem is highly congested yung area na yan. Very high ang volume ng traffic dyan. Pero hindi raw ito maaaring isisi lamang sa geography ng lugar. Yung mga trucks na hindi roadworthy, yung mga trucks na hindi maganda siguro ang maintenance o yung mga luma na yan na hindi napapangalagaan ng mga may-ari. So, anong nangyari dyan yung simple failure ng kanilang hydraulics with the incidents naman na nasiraan ka ng hydraulics sa ganitong ka-steep na lugar. 2004 pa raw ipinanukala ni Mayor Joric Gacula na gawa ng rotonda ang bahaging ito ng Tikling Junction para mas maging ligtas sa mga motorista. Pero hindi raw ito naipatupad dahil sa kakulangan ng pondo. 20 milyong piso raw kasi ang kinakailangan para mabuo ang rotonda rito. Maging ang ilang kabahayan sa naturang lugar, nais din nilang ipa-demolish para maiiwas sa panganib. Ang problema, titulado ang mga ito kaya't di basta-basta pwedeng paalisin. Jessica, sa loob ng taong ito, planong mapatupad ang pagsasagawa ng rotonda dito sa Tikling Junction bilang bahagi na rin ng pagpapaganda at pagpapalawig ng kalsada at syempre para mas maging ligtas na ito sa mga motorista. Jessica? Okay, pero Maris, meron man lang bang sapat na traffic lights at may road signs man lang ba na sapat dyan sa killer junction na yan? Jessica, dito sa intersection na ito na nakikita ko, wala akong nakikitang mga traffic lights dito. Talagang mga traffic enforcers lang siguro sa umaga ang naririto at bukod doon talagang nakadepende na, nakasalalay na sa mga motorista yung magiging takbo ng traffic dito mismo sa intersection ng Tikling Junction na ito. Okay, nakakalungkot yan kasi napakaraming volume ng sasakyan ang dumadaan dyan na araw-araw, paakyat ng Antipolo, papuntang Angono, pabalik ng Pasig. Ortigas. Ortigas, napaka-major junction yan para yung mga basic man lang na road signs at traffic lights, wala. Napakalaking negligence dyan.
Jessica, malamang ay isa rin yan sa magiging consideration dahil ayon sa lokal na pamahalaan ng Taytay Rizal, bukas na bukas din ay magsasagawa sila ng pagpupulong at pupulungin din nila yung mga enhinyero nila para naman makapagdagdag pa ng mga concrete barriers, ng mga signages at siguro isa na rin sa magiging consideration nila yung paglalagay siguro ng traffic lights dito mismo sa intersection na yan para mas maging ligtas na rin para sa mga motorista. Jessica? Ipagpaumanhin na lang ng mga tatamaan. Pero kung hindi nangyari yung aksidente ngayon, hindi nila maiisipan lahat ng solusyong ito. Based dun sa report mo, no, napakadalas na mga aksidente at laging may namamatay, laging fatal yung mga aksidente. And yet, ngayon lang nila pag-aaralan lahat ng hakbang na yan. Nako. Jessica, in fairness to the local government, ang sinasabi nila, kasi tinanong din natin yan kanina kay Mayor at tinanong ko nga na, Mayor, bakit bukas pa kayo mag-meeting dahil ba sa nangyaring aksidente, samantalang marami-rami na rin yung mga aksidenteng naganap mula noong 2006 na nabanggit ko nga sa aking report. Pero ang sabi nila, may mga hakbang na silang isinagawa gaya ng road widening, saka yung pagde-demolish ng mga kabahayan dito para mas mapalawig yung kalsada, para gawing mas ligtas yung kalsada para sa mga motorista. Pero ganun din yung nangyayari pa rin. Ang pinakapangunahing idinadahilan ng lokal na pamahalaan ay dahil nga raw dun sa road worthiness ng mga truck o ng mga sasakyan na bumabiyahe dito. Karaniwan daw kasi kung mapapansin sa lahat ng mga aksidenteng nangyari rito ay dahil na rin sa nawala ng preno, yung kumbaga yung mechanical failure ng mga sasakyan at hindi raw talaga dun sa geography at dun sa structure ng kalsada rito, Jessica. Okay, pero still we maintain na yung mga basic na pangangailangan ng napaka-busy na junction na yan, yung man lang, minimum requirement, dapat nandyan. Maraming salamat, Maris Jessica. Umali.